Hello there mga Kaps. For today's video ay ipasyal ko kayo dito sa ating maliit na shop. Bali, medyo wala kasi tayong ganong gawa ngayon mga Kaps. Tingnan naman talaga yung ganyang season sa ating mga woodworkers mga Kaps sa furniture shop. May mga times na malakas, may times din na mahina. So eto, at medyo tahimik ang paligid. Yan. So, papakita ko sa inyo mga Kaps yung mga ginagamit nating mga makinarya at mga power tools na kailangan sa pag-establish ng woodworking business o ng furniture shop. Unahin natin dun sa mga heavy duty na ginagamit naming DIY lang lahat mga Kaps na table saw at jointer planer. Gaya nga ng mga nauna kong video, yung jointer planer natin mga Kaps ay ginawa lang natin. Yung table saw ay ginawa lang din natin para magamit natin sa ating mga woodworking projects. Yung bandsaw ay binili lang natin sa Dao, Pampanga, pero nagkaroon na rin tayo ng ilang pagbabago o yung binago natin yung makina ng bandsaw. So, unahin natin mga Kaps yung table saw kasi yan yung isa sa pinakaunang dapat meron yung ating shop. Bali, dalawa na yung table saw natin. Hindi naman tayo ganong kalaking shop mga Kaps. Pero kahit papano, kompleto na rin tayo sa gamit. Pero marami pa rin tayong gustong bilhin para may upgrade natin yung mga power tools na ginagamit natin para sa mga projects na binubuo natin. Ito yung pangalawa nating binuo mga Kaps na table saw. Yun yung pinakauna, yung kauna-unahan. Ito ay 5 horsepower. Medyo magulo lang, medyo masukal mga Kaps, ganun talaga. Pero kung i-compare to sa ibang shop, kahit pa paano medyo malinis-linis pa. Kasi may nakita akong mga shop mga Kaps na talagang nagkalat yung kahoy, yung dadaanan mo sa ganyan ay talagang puro kahoy siya. Matatalisod ka talaga. Ito, kahit pa paano na-upgrade na natin ito, napasimento natin yan. And sooner or later, sana maipasimento rin natin tong part na to. Tapos doon. So, ayan. Sa table saw, kailangan natin ng iba't ibang sizes ng talim. 7.5 inches. Ito yung 18 o yung 18 inches na ginagamit natin pantipak. Pag, ang maximum na nakakat niya is 6 and 1/4. So, pagka biniling natin yung kahoy, kaya niya yung 12. So, yan yung pinakamalaki natin na nagagamit. Anyway, pwede pa rin naman nating kabitan ng up to 22 inches ito kasi 5 horsepower naman tong makina natin. Ito nga pala mga Kaps ay 5.5 horsepower. Ayun, Mindong, China. Nabili lang natin siya sa Dao, Pampanga noong 2000, kung hindi nagkakamali, 2023. Basta yon. Meron lang siyang UP dito sa Takip. Nakuha lang natin to ng 7,500 kasi nga merong siyang damage na UP. Pero okay naman. Goods naman yung pag-andar niya. Nakuha natin yan mga Kaps sa SPC General Merchandise sa Dao, Pampanga. Yan. Sa mga kailangan ng mga power tools kay Boss Roy Sigua doon sa SPC General Merchandise. Lahat ng klase meron sila doon. Power tools, mga motor, generator, katulad nung isa na yon, yung air compressor, yan. Doon natin nabili yan sa Dao, Pampanga. Ito yung Mindong, yun namang isa na yon, yung pinakauna natin is Yamada. 5 horsepower na puro single phase lang mga Kaps yan. Single phase lang lahat yan. Ayan. Tapos, ayan, yung build ng ating katawan, yung body ng ating table saw ay puro kahoy lang yan. Tinanggal lang natin yung kasi nagtatabas din tayo dito mga Kaps ng plywood o yung plyboard kasi medyo malapad. Ito, ini-screw na lang natin to dito. Pero ang talagang original niyang guide is ito. Ayan. Para may idea lang yung mga Kaps natin. Ayan, may tornilyohan yan dyan mga Kaps.
Yan, para nai-slide natin yan. So, pag tinanggal natin yung guide na yan, yung ipapalit natin kapag plywood lang, syempre yung diretsong kahoy, ayan. Pwede na tayo magtabas dyan ng plywood o plyboard o kaya ng plywood 3/4, 1/4, yan. So, ito yung top natin. Gemelina wood lang yan mga kaps. Ayan o. And then yung ating table saw shafting, ayan. 24 inches yung haba niyan. Tapos, ayan. 3 inches yung kanyang pulya dito mga kaps sa ehe. O dito sa ating shafting, 3 inches. Tapos, double belt yan. Tapos, ayan, kung mapapansin nyo, mahaba yung belt niyan. Pakita ko sa inyo. Dito, ayan o. B109 yung kanyang haba. Sa inches yan mga kaps, 109 inches. Kasi mas maganda yung buwelo ng ating makina kapag ka nakalayo yung ating shafting. Ano. Unlike dun sa yung nasa ilalim lang. Mas maganda yung buwelo nito mga kaps. Tapos sa tension naman ng ating belt mga kaps, dahil ito ay, ayan yung nakabase ito sa kahoy din mga kaps eh. Ayan. Adjustable naman yan kung halimbawa medyo maluwag dito. So, liluwagan lang natin yung mga tornilyo na yan, i-atras natin para humigpit pa dito. Pero ito, all goods naman yan. Yung halos nag-aabot siya. Huwag lang yung sobrang luwag. Hindi pa naman, ala pa namang instance mga caps na mag-slide yan. Kasi dalawang belt yan eh. D-belt. Wala pa naman. Hihinto siya pero hindi siya dudulas. Makapit pa rin yan. So, medyo mahaba-haba na rin yung servisyo nito mga kaps, 2020. Ito pala yung mas bago natin. Yung isa na yon yung 2020. So ito ay mahaba-haba na rin. Ang common issue lang natin mga kaps sa motor ng ating table saw ay capacitor. Pero meron tayong nabiling magandang klase ng capacitor. Lalagay ko na lang yung link mga kaps sa comment section para matry nyo rin. Kasi since na nagpalit ako ng capacitor na yon, hindi naman na nagkaroon ng problema itong motor natin. Tapos, yan. Ginamit natin dyan na wire eye PHHN na number 10 para maganda yung pasok mga caps. Tapos, dito sa circuit breaker, ito yung MCB type mga caps. Ayan, 25 or 30 amperes, pwede na yan. Goods na yan. So, susubukan nating paandarin. Ayan. Goods naman yan. Yan. Maganda pa rin performance yan mga kaps. Ito naman yung isa natin mga kaps. Ito yung pinakauna natin ginawa. Medyo nabugbog na ng masyado to. Natapalan natin ng plywood yung pinakatap niya. Pero okay pa naman, goods pa naman, pwede pa nating gamitin. Pero balak natin yang palitan sa mga susunod na araw kapag ka medyo maluwag-luwag na ang ating schedule. Ayan. Tapos eto, lagay ko rin sa comment section yung link nitong twist drill bit na to na ginagamit natin. Bali, eto D1 to eh. Ayan, ginamit natin siya dun sa isang project natin na panel door. Ayan, 25.5 mm itong laki o yung diameter nitong barena na ito mga kaps. Ayan. 5 horsepower din na single phase. Ganun din, same lang din yung pagkabuo natin dun sa isang table saw. Ayan, para may idea yung ating mga kaps sa pagbuo nitong table saw. Ayan yung drill chuck natin, butasan para dun sa ating mga largero o kahit anong mga project na ginagawa natin. Para kahit hindi na kayo bumili mga caps nung press drill, meron tayong pambutas dyan. Tapos, ito yung ating jointer planer mga caps. Ito, gaya nga ng sabi ko, 3 horsepower yung makina and then, ayan, 8 inches lang ito mga caps eh. Sa may mga nagtatanong sa atin bakit daw wala tayong guide na ginagamit. Usually kasi mga kaps, pinapadaan natin dito dalawang muka lang ng kahoy. Halimbawa, kung halimbawa ay 2x6, yung isang muka nun, tapos yung isang gilid,
Yun yung piniplaner natin dito. So ginagamitan lang natin ng eskwala, chinecheck natin. Kapag ka kasi woodworker ka mga kaps, mas madali nating, kumbaga, madali na nating madistinguish kung yung kahoy ba is eskwalado o hindi. Kumbaga, kasama na sa sistema mo na yun eh. Matatansya mo na kagad kung eskwalado ba o hindi. Pero gumagamit tayo mga kaps ng guide dito sa gilid. Hindi lang natin masyadong ikinakabit dahil sa 8 inches lang to eh. Medyo sagabal pa siya mga kaps. Lalo't kung tablon yung isinasalpak natin dito. Hindi ko naman sinasabing okay lang na walang guide dito. Doon sa mga, lalo sa mga bago pa at nag-aaral pa lang ng woodworking, dapat talaga mayroong guide. Tsaka for safety na rin, pero dahil sa sanay na nga tayo, hindi ko naman inaalis yung safety mga kaps. Yun. Basta nagiging sagabal lang din doon kasi sa mga pinaparaan nating mga tablon-tablon. Ayun. Kaya minamaximize natin yung kain nitong, di 8 lang kasi ito eh, 8 inches. Tapos ito yung makina niya. Single phase lang din to mga kaps na 3 horsepower. Ayan. 7 inches yung pulya natin dito. Kasi kailangan nito mabilis. Mabilis yung ikot para pino yung kain dun sa kahoy na piniplaner natin. So ayan yung ating jointer planer. Dito yung infeed natin. Ayan. Meron ako senior mga kaps sa page natin na na picture o yung drawing kung paano ba natin binuo itong pinaka-body niya. Mapapansin nyo naka-slant itong paa. Ayan, tapos may mga braces yan para bawas na rin siya. Bawas vibration, gano'n. Tapos kung mapapansin nyo ito, dalawang sanepa niya magkabila. Ayan, sanepa. Tapos itong pinaka-infeed natin, meron pa siyang block dun sa ilalim. Dalawang mahaba na gano'n. Ayan. Tapos naka-attach siya dito sa pinaka-top natin para eto, nakatornilyo dito. Tapos pag eto na iaangat-angat to na itataas baba. Minimal lang naman yung adjustment natin dito kasi hindi naman kailangan sobrang kapal yung kagat ng blade. So, luluwagan lang natin to. Tapos ito, itataas natin. Kinakalangan lang namin to or tinatanggal yung kalang, ganun. Pero dun sa isang ginawa ko mga kaps na jointer planer, gumawa na ako ng adjustment doon. Bali, pinipihit na lang dito sa ilalim na tornilyong malaki para umangat at bumaba siya. Meron siyang dalawang spring dito. Tapos, malaking bolt na naka-attach dito sa infeed para madali siyang bumaba at tumaas. So, ito yung outfeed natin. Medyo mas mahaba siya doon sa ating infeed para ma-sure natin na diretso. Kailangan diretso yan. Ito. Tsaka yan. Solid na kahoy yan mga kaps. Yan. Napaka heavy duty niyan mga kaps. For 6 years. 6 long years na ginagamit natin. Napakarami na nating naparaan dyan. At all goods naman. Tapos, ito, bench grinder. Kailangan natin ng bench grinder para sa paghahasa ng talim, ng tistisan, at paghahasa ng talim ng jointer planer. Yan, yun yung 2 basic equipment na kailangan natin kapag magsisimula tayo ng woodworking business. At isa pa, ito, jointer planer at table saw. Tapos ito naman, yung ating bandsaw machine. Medyo marami lang nakalagay dyan, nakapatong. Yan. Ito ay torque bandsaw mga kaps. At nabili natin ito sa Dao, Pampanga for 23,500 that time. Pero ngayon, nasa 30 plus na yata to or almost 40,000 na rin. Ang dating makina niya mga kaps ay 1 horsepower lang. Pero dahil sa medyo nabibitinan tayo, nagpalit tayo ng 2 horsepower na single phase para mas malakas yung makina. Tapos, yan, maging mas maganda yung kanyang performance. Gamit din natin siya for 6 years na. Yan, yun yung ating bandsaw machine. Plano ko rin mga kaps, magbuo tayo ng DIY na heavy duty, yung mas malaki dito.
Para just in case kailangan nating magtipak kasi magandang magtipak mga kaps ng tablon sa ano sa banso, kaya lang mas malaki yon, mas malapad din yung talim. Pero ayun, mas malaki din yung gastos. So plano pa lang naman mga kaps, pero update ko kayo kapag nagawa natin yon. Tapos yan, yung table saw, jointer planer, banso machine, yung bench grinder, basic lang naman yun. Pero kailangan yun mga kaps pagka magsisimula kayo ng woodworking business. Ito, yung isa pang napakagandang power tools para sa ating mga woodworkers, itong miter saw. Napakahaba na rin ng servisyon nito mga kaps, 6 years na rin. Pero ayan, goods pa rin siya. Kaya lang ano na siya, hindi na siya variable speed. Kasi ipinix na natin yung pindutan dito. So, pindot dito, aandar siya. Then, putol. Yan. Napaka-useful na ito mga kaps sa pagpuputol. Kasi kahit na gabuhok yung babawasan mo, pwede mo siyang putulin dito. Unlike dun sa lagare, hindi mo siyang kayang bawasan ng gabuhok yung ibabawas mo. So, ito, napaka-useful nitong miter saw. Plano ko din mga kaps mag-invest ng sliding miter saw para at least magamit pa natin sa iba pang mga projects natin kasi maganda yung nag-i-slide tapos yung tumatagilid pa ganoon. So sa mga joinery, sa mga pagtatabas, pagkakaltas, yon magagamit natin yan. Ito electric planer, napakahalaga niyan mga kaps sa atin. Mga set of drill bits, hole saw, ayan katulad na ito pangbutas natin ng doorknob. So, marami tayong klase ng pambutas, pang simento, pang bakal, tsaka pang kahoy. Sige anak, pasok ka na. Yun yung aking anak mga kaps, papasok na. Tapos, nung nagsisimula tayo mga kaps, ito yung ating air compressor, gumagana pa rin to mga kaps, maalikabok lang. Ito yung 1/4 horsepower na binili natin nung kauna-unahan, 2020. First quarter. Ayun. Best pa yan mga kaps. Tapos itong isa, best pa din. Yung nung nag-upgrade tayo 1 horsepower. Ito 1/4 lang kasi ito Tapos ito naman naging 1 horsepower na. Dual piston. Ayan. Tapos kung di nagkakamali 76 liters yung tangke niya. Kaya talagang yan na yung ginagamit natin sa pagbabarnish ng ating mga projects. By the way mga kaps, ito nga palang ating miter saw ay Hoyoma. So hanggang ngayon wala pa tayo nagiging issue dyan, kundi nagpalit lang tayo ng carbon brush. Ayun nga, nagkabitak-bitak na yung ano niya kasi, yung pinakalock. Pero may nabibili naman nun, pero nilagyan lang namin yan ng goma. Tapos yung pindutan dito, yun lang nasira. And then from time to time nagpapalit tayo ng pan belt. Available naman yan mga kaps, yung pan belt niyan sa Shopee or sa Lazada. So, yun. Yun yung Hoyoma na miter saw. Up to 10 inches yung kaya niyang talim mga kaps. 10 inches. Ayun, 255 millimeter. So, yan yung mga kailangan natin pagka magtatayo tayo ng ating woodworking business. So, ayun mga kaps. Yun lang naman yung mga basic tools na ginagamit natin dito sa ating shop. At yung iba, mga basic tools, mga power tools na ginagamit natin, andito sa bodega. Para may idea na rin kayo mga kaps kung ano ba yung mga dapat yung bilhin. Pero hindi naman kailangan biglayan mga kaps. Ito yung ating bodega. Yan. So, ito yung flange router natin. Yan. Tapos, jigsaw. Ito ay router trimmer. Ayan. Yung angle grinder talagang nagagamit natin. Talagang napaka-useful nito mga kaps kasi nagagamit natin pang kinis yan. Pang sander natin. Ito flat sander para sa finishing. Siyempre, kailangan natin ng hammer drill. Ito ay laser to mga kaps pang laser leveling natin pagka nagkakabit tayo ng pinto. Ito ginagamit natin. So, ayan, pakita ko sa inyo mga kaps. Ayun. Pang level natin, ayun laser natin yan. Live battery.
So, napaka-useful din nito sa akin mga Kaps kasi makikita ko muna na hindi nakahulog yung hamba bago tayo magkabit. So, yan yung ginagamit natin. Pwedeng vertical, pwedeng horizontal, pwedeng sabay. Ayan. Simultaneously. Tapos, syempre kailangan natin yan. Ayan mga pait. Syempre kailangan natin ng cordless drill. Ayan So, sobrang daming gamit yan mga Kaps. Mga basic tools natin, mga llabe, mga F-clamps, maso. Ito yung ating marking gauge. Mga basic lang naman. Metro, mga clamps, brush. Ito mga talim ng router. Tapos, mga talim ng angle grinder. Maraming klase yan. And then, ayan, mga pang-barnes, mga tinting colors, mga spirit wood stain. Siyempre, hindi mawala dyan yung mga ginagamit natin na barnes. Sanding sealer, clear gloss. Ito, ginagamit natin for pangdugtong ng banso blades. Tapos, napakarami. So, sa susunod na vlog natin ay iisa-isahin natin siguro yan para at least magkaroon kayo ng idea kung ano-ano ba talagang mga kailangan natin. Yun, katulad nun, spray gun, merong gravity, tsaka itong isa na yung may gasket. Yan, yung ginagamit natin mga Kaps. So much for that. Napakadami talagang tools. So marami na rin tayo nasira mga Kaps. Ayan. Pero dyan lang natin yan nilalagay kasi minsan kinukuhanan natin siya ng parts para dun sa mga ginagamit nating buo pa. So, yun. Nagagamit kasi natin mga Kaps yung mga spare niyan. Diba? Mga screws, mga brush, carbon brush, yung wire, yung cord niya. Tapos yung, basta kung ano yung available dun sa nasira na pwede pa, nililipat natin dun sa mga power tools natin ginagamit pa. So, yan. Ang dami niyan. Mga iba't ibang klaseng tools and equipment na talaga namang kailangan natin sa ating negosyo. Ayan. So, paano mga Kaps? I hope that concludes our video for today. I hope na may natutunan kayo. May mga ideas kayo nakuha. At sa mga susunod nating videos, isi-share pa rin natin yung iba pang mga ideas at mga kailangan natin sa pag-i-start ng ganitong klaseng negosyo. So, paano mga Kaps? Don't forget to follow and subscribe to my YouTube channel. Comment na rin kayo mga Kaps kung may mga katanungan kayo para masagot natin sa comment section. Salamat ng marami and Godspeed everyone.